babawin ko ng katawan. Yung pinahiram ko sa kanya. Paano magbabawi ang ako? Ang gawain ng katawan banal yan. Ang katungkulan ng mga pamilya, dapat katungkulan ng pamilya at mga tao dapat marunong siya magbagay magsama. Dahil binigay ko yung buhay dito para masaya kayo, huwag kayo mag-away-away. Tama? Pangalawa, sabi niya, paano magbabawi ng katawan ko? Ako at siya lang kausapin ko. Ang katawan niya babawi, ang espiritu niya kulong sa bato. Kukuha ng isang espiritu, gamitin mo na, hindi niya, ang katungkulan niya hindi niya nagamit, hindi na nagawa, gawin mo. Dahil ang katawan niya, pinahirap ko na sa'yo. Gampanan mo hindi na gampanan, hindi na hulong sa bato. Dahil ikaw na ang bagong, ang katawan niya, ang mapagbabago. Puro sa tabi naman, ikaw lang ang Diyos ang nakakalaw. Walang kaya nito. Alisin ang espiritu mo, ilagay sa bato. Diyos lang at ikaw lang nakakalaw, wala nang iba. Kahit kapatid mo, magulang mo, walang alam. Bakit ka nagbago? Di nila alam ang espiritu mo, iba na. Kasi ang katawan niya, kahalang natin pinahirap ng Diyos. Puso ang pagbabago. Ang kailangan naman ang pagbabago. Kung ano man ang binigay sa katungkulan, gampanan mo, anong pangako mo, gampanan mo. Siya ang tunay mo, kaya man nakatungo sa kanya. Hindi kaya naman nandito sa lupa. Palamuti lang yan. Oo, unay natin siya. Yung trabaho ka, kasi productive. Patas mo yung gawin. Dahil pagsamantala lang maiwan lahat yan. Magpayaman ka, basta totoo ka, dahil ikaw ay yung Diyos na sa'yo. Magpayaman ka, hindi ka totoo. Bilang oras na binawi na yung katawan, di mo na alam sa katawan mo. Dahil ang katawan mo, binawa ka mag-isa ka na lang sa mundo. Isa lang ang biligtas dapat sa iyong Diyos. Puso kailangan, magbago na tayo lahat. Binapaliwanag ko, hindi ako nagbabasa ng Biblia. Ang lahat ng mensahe sa langit. Alam niya ako sa langit. Puso dito. Maraming pumupunta dito. Mga pastor, mga diakono. Mga diakono pumunta dito. Gusto nila ako isasama doon sa opisyon nila. Marami sila. Dahil sa kung dito yung dito nila. Mga iglesia. Hinanak nila. Ako na daw hinanak nila. Ako na hinanak nila. Gusto nila akong masyal kaapak lang doon sa lugar nila. Nandito ako. Ang sabi niya, kayo po, lahat ng tanong niya sinagot ko. Dahil may misa din sa kanila. Ngayon, hindi ako nakapag-dalawang beses na sabi niya, dalawang beses na kami pumunta doon, kailangan namin po at makakapatay na ka lang sa lugar namin. Ikaw na nakapasok pa. Ama, may tanong ako. Yes. Kasi sumasama rin ako sa mga ng simbahan. Yes. Meron yung isang sa amin, na sabi nila yung magdadasal ka nang babanggitin mo lang la 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 la. Di nagdadasal kami la 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 ganon. Biglang pumasok sa isip ko ang Panginoon. Tapos hindi na huminto ang tulo ng luha ko. Pipilitin kong hinto yung la 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 ko na ganon na dasal. Hindi na humihinto yung bibig ko. Alam niyo, hihinto ako na ano. Tapos biglang babaltas yung luha ko Ibig sabihin yun. Yung binigay sa kanya. Meron binigay sa kanya ng... Ilan lang daw po kami, Amang. Na sa dami namin parang 80 kami, parang 4 lang, 5 lang kami na nagkagano na hindi huminto yung... Ibig sabihin yan, isang kayo pinili. At kanya-kanya tayo yung binigay ng katungkulan ng Ama. Ang mga salita niya, ang mga gawain niya nasa tao, dapat hanapin ang lahat siya kung isa. Pag ipon-ipunin niya, dahil tayo ay pinili ng Diyos. Hindi tayo pwede mag-taasang dito ko. Dahil, ang sabi ng Diyos, pantay-pantay. Dahil, anak ko kayo, binigyan ko kayo ng nangyarihan, at hanapin mo ang mga binili, hanapin mo mga kapatira mo, at hanapin mo ang pamilya mo. Kahit ibang pamilya mo, basta tayo ang nakikita tungkol sa kanya, yung nangyarihan, para makarantay ng kita. Tama hindi. Kailangan, mahanap ng lahat. Dito, hinahanap ko na itong spiritual ang lahat. At kailangan naman isa. Yung tanong ko sa kanila, ano ba ang binili ng Diyos niya? Ang sabi nila ay mag-ipon-ipon. Bakit di kayo nag-ipon-ipon? Dahil wala nung hudyat. Ang hudyat yun, ang tanong ko, hudyat na yun, hindi na maulit yun. Kung mag-ipon-ipon, bigla kayo ay pinili. Dapat kung tayo malalaman kung totoo, kung sino man ang pipili sa akin, niliwanag, siya ay respected. Ang Diyos lang magbibigay ng liwanag sa atin. Kung siya ang sino ang pipiliin, dapat duran natin siya dahil siya na ang tunay na maglilingkod dito sa mundo. Tama, hindi? Kung hindi na nagawa ng Diyos, gagamit isang tao. Parang wangis niya, yung parang
gawain niya, ibibigay sa'yo para ituloy mo ang binigyan ng kampanan. Tayo ngayon. Ano matutulis tayo doon? Dahil tayo ay kailangan kung ano mang binigay sa atin doon kampanan natin. Ang katungkulan natin, gumawa ng kabutihan. Baguhin sila lahat dahil yun ang binig sa atin. Kailangan kung ano man, kung lima lang tayo, ibig sabihin kayo ang lima ang totoo. Opo. Yung nga po sabi nila sa akin, kinausap ako, napakaswerte mo, sabi sa akin. Tapos ako, nagtataka ako bakit ako umiiyak, eh hindi naman ako iiyak. Yes. Hindi ba't naman pumapasok, kung tinatanggal sa isip ko yung, nung unang tumatawa ako. Dahil para kami, alam niyo yung parang sinaulo na, sabi naman. Dahil ngayon sa kanya, Sumunod lang ako. pronounce, isang tinig at nasa kanya. Oh, yung marinig mo yun, kung ano man ang binigay sa kanya, kung sino man ang nakakapasok sa kanyang kaisipan at bigla siya ay gumawa, bigla siya, bakit nangyari sa akin? Dahil isa kami ay pinili. Dahil mayroon pa rin kung nangyarihan ng Diyos. Bilang araw, nalalantanin mo sa kami. Busnaw mo. Pag busnawan tayo lahat, pag ikuling natin, masaya na tayo, tagumpay tayo. Tama ang Diyos. Tagumpay. Si Haris, ito yung focus ng BO, ay si Dito sa pagkakay. Tagumpay, dito tayo. Kasi ito yung mga binigay sa aking bako niya. Ay, mga bato na. Sa paano, magpadala din ako. Para ano, damit. Meron pa akong pinangigigilan ng bato. Ganito kalaki. Ang tagal ko nang tinitignan. Ang tagal ko nang gustong kunin. Kaso mabigat, kailangan ko ng truck. Pero tuwing nakikita ko, gusto kong kunin dahil parang pag nadadaanan ko, ay sinasabi nyo na gusto niyang magpakuha. Kasi Kaya nadadaanan ko, ay nakalimutan ko na naman na kunin itong malaking bato. Kasi, Magpapatulong ako. kasi, alam mo, ikaw lang ang Diyos na nakakalam. Dahil mga bato yan, simbolo natin yan. Dahil sa siyang Diyos, diyan siya ang lahat. Tulad ni Moses, at nakakausap niya ang Diyos sa bato. Diba? Si Moses, doon makita ko tulog, sa pundok siya, napapakita sa gilid ng bato. Doon niya, ito ang binigay sa iyo, isa ka rin pinili ng Diyos. Ipunin natin kung ano man ang iyong mga bagay na mapakuha sa iyo, ipunin mo lang yan bilang araw. Mayroon yan, may solusyon yan, mayroon bagay yan. Ang plano ko pa bato ano, pag inuwi ko sa bahay ko, plano ko dahil malaki, maganda yung ano niya, susuratan ko ng dasal. Ang nasa isip ko, na ilalagay ko, Yes. Pero, ibalik ka na naman. Saan? Oh. Anong konsep niya? I-check up ka niya. Yes. Yes. Okay, gawin mo lang, hindi ako gawin na. Huwag kang basta sundin mo lang dun dahil pagdating mo dyan, wala nang problema kung ito yung Salamat. Salamat ulit ha. Salamat po naman. Kita tayo. Maraming salamat. Pag babalik po ako, dadalhin ko yung mga napulot ko. Yes, yes. Huwag kang may pangalan yan. Opo. Thank you. Salamat. Sige po. Dito na lang. Come on.